May isang uri ng katahimikan pagkatapos ng breakup, yung parang biglang tumahimik ang mundo mo, kahit sa totoo lang, gusto mong sumigaw. Pero habang ikaw ay nagdurusa, tandaan mo ito, sa larong ito ng emosyon, ang unang nagpakita ng kahinaan, siya ang talo. Kaya kung iniwan ka niya, huwag mong hayaang makita niyang ikaw ang talo. Ang totoo, karamihan sa babae, gusto nilang makita kung paano ka babagsak nang wala sila. Gusto nilang maramdaman na sila pa rin ang dahilan ng sakit mo. Pero sa dark psychology ng relasyon, may mas matinding paraan para baliktarin ang laro. At gawin siyang magtanong, bakit parang mas naging masaya siya nung nawala ako? Hindi mo no kailangang magmakaawa, mag-message ng paulit-ulit, o mag-post ng mga lungkot sa social media. Ang tunay na ganti ay katahimikan, self-improvement at confidence. Dahil sa paningin ng babae, ang lalaking marunong mag-move on ng tahimik ay nakakatakot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa control. Kaya sa halip na habulin mo siya, hayaan mong siya ang ma-curious. Gamitin mo ang iyong pagkawala bilang sandata. Sa bawat araw na hindi kanya naririnig, mas lalong nagtatanong ang isip niya, ano na kaya siya ngayon? At doon nagsisimula ang paghinayang. Ito ang sikreto ng mga lalaking hindi lang nakaka-recover, kundi nagiging mas desirable pagkatapos ng breakup. Sa likod ng bawat tahimik na gabi, may planong mabuo ang isang bagong bersyon ng sarili. Isang mas malakas, mas kalmado at mas misteryosong lalaki. Ngayon pag-uusapan natin ang mga eksaktong hakbang na dapat mong gawin pagkatapos ng breakup. Mga hakbang na hindi lang makaka-recover sa'yo, kundi magpaparamdam sa kanya ng panghihinayang sa bawat araw na wala ka. Ito ang dark psychology ng revenge through self-control. Number 1, maging tahimik at mawala sa eksena. Kapag ang babae ay nakipaghiwalay, natural sa isang lalaki ang gustong makipag-usap agad. Gusto mong magpaliwanag, humingi ng chance, o ipakita sa kanya na kaya mo pang ayusin ang lahat. Pero sa dark psychology ng relasyon, yan ang unang pagkakamali. Dahil sa isip ng babae, kapag naghahabol ka, mas lalo niyang nararamdaman na siya ang may control. Kaya sa halip na habulin mo siya, piliin mong manahimik. Huwag kang mag-text, huwag kang mag-post ng lungkot, at huwag kang gumawa ng paraan para mapansin ka niya. Sa bawat minuto ng katahimikan mo, nagsisimula siyang magtanong sa sarili niya, bakit parang hindi siya apektado? Sanay akong siya ang unang nagme-message, pero ngayon parang nawala siya. Isipin mo si Marco, iniwan siya ni Lian pagkatapos ng 3 taong relasyon. Sa halip na maghabol, tumahimik siya. Nag-focus sa sarili, nag-ayos ng katawan, nagtrabaho at hindi na nagparamdam. Sa una, parang wala lang kay Lian. Pero makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang mag-stalk, nagtanong sa mga kaibigan. At sa huli, siya mismo ang unang nag-chat ng, kamusta ka na? Ito ang tinatawag na psychological absence. Kapag bigla kang nawala sa buhay ng isang taong nasanay sa presensya mo, nagkakaroon siya ng mental void. Isang puwang sa isip niya na gusto niyang punan. Hindi dahil mahal ka pa niya agad, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit yung kontrol na nawala sa kanya. At yan ang dahilan kung bakit nagsisimula siyang maghinayang. Habang tahimik ka, unti-unting nabubuo sa isip ng babae ang tanong na, bakit parang mas okay siya ngayon? At sa bawat araw na hindi kanya naririnig, nagiging mas malakas ang epekto ng presensya mo kahit wala ka. Ang katahimikan mo ang unti-unting nagiging ingay sa isip niya, kaya huwag mong subukang kumbinsihin siya sa salita. Ipakita mo sa kilos at sa kawalan mo ng reaksyon. Minsan, ang pinakamatinding sagot ay walang salita. Dahil sa mundo ng emosyon, ang lalaking marunong manahimik ay laging mas nakakatakot at mas mahirap kalimutan. Number 2, ayusin ang sarili at mag-evolve sa pananahimik. Pagkatapos ng breakup, karamihan sa lalaki ay nawawalan ng gana, hindi na nag-aayos, hindi na kumakain ng tama at minsan, nagmumukmuk lang sa kwarto. Pero tandaan mo, habang ikaw ay nagdurusa, siya naman ay nagmamasid. At kapag nakita niyang sira ka pagkatapos niya, mas lalo niyang mararamdaman na tama ang ginawa niyang desisyon. Kaya sa halip na malugmok, gawin mong pagkakataon ito para mag-evolve. Isipin mo si Adrian. Iniwan siya ng girlfriend niya dahil daw nawala na ang spark. Sa una, halos araw-araw siyang lasing at tulala. Pero isang araw, tumingin siya sa salamin at sinabi sa sarili, hindi ako mananatiling ganito. Simula noon, nagbago siya. Nag-ayos ng katawan, nagtrabaho ng mas maayos, at tumahimik sa social media. Pagkalipas ng 3 buwan, nakita siya ng ex niya at hindi niya maiwasang mapatingin ng matagal. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na self-reinvention effect. Kapag nakikita ng babae na mas gumanda ang buhay mo pagkatapos niyang umalis, nagkakaroon siya ng cognitive dissonance, yung pakiramdam na parang nagkamali siya ng desisyon. Kasi sa isip niya, paano kung mas naging maganda kami kung nagstay ako? At doon nagsisimula ang panghihinayang. Hindi mo kailangang magpanggap.
Ang kailangan mo lang ay gawing totoo yung pagbabago. Ayusin mo katawan mo, pananamit mo, at ugali mo. Huwag mong gawin para mapansin ka niya. Gawin mo dahil deserve mong maging mas mabuti kaysa dati. Ang pinaka-sexy na anyo ng ganti ay self-control at self-improvement. Habang abala ka sa pag-aayos ng sarili mo, unti-unti kang nagiging mas kalmado. Wala ka ng urge na maghabol, wala ka ng galit. At yan ang nakakagulat sa babae. Kasi sanay siya na may habol, pero ngayon tahimik ka lang. Mas maayos, mas kumpiyansa, mas misteryoso. Sa huli, darating ang araw na ikaw na mismo ang hindi na gustong balikan ang nakaraan. Dahil sa bawat pagbabago mo, natutunan mong ang tunay na ganti ay hindi sa pagpaparamdam, kundi sa pagiging mas maganda ang buhay nang wala siya. At sa oras na hiyan, habang siya ay nag-iisip pa rin tungkol sa'yo. Ikaw naman, masaya na sa bago mong sarili. Number 3. Huwag ipakita ang emosyon. Kontrolin mo ang iyong energy. Pagkatapos ng breakup, normal lang na masaktan. Pero ang hindi alam ng karamihan sa lalaki, ang unang sinusubukan ng babae ay kung gaano mo siya kakailanganin. Kapag nakita niyang hindi mo kaya nang wala siya, mas lalo siyang lumalayo. Kaya ang susunod mong hakbang ay simple pero malupit sa epekto. Kontrolin mo ang emosyon mo. Huwag mong ibigay sa kanya ang kasiyahang makita kang wasak. Isipin mo si Carlo, nung iniwan siya ng girlfriend niya. Halos araw-araw niyang tinetext, "Miss na kita, bumalik ka na." Pero nang hindi na siya pinansin, bigla siyang natahimik. Simula nun, wala nang post, wala nang drama. Pagkalipas ng isang buwan, nagkita sila sa isang event. Kalmado lang si Carlo, ngumingiti at tila walang galit. At doon nagsimula ang guilt ng babae dahil hindi na niya naramdaman yung dating control. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na emotional detachment. Kapag tinuruan mo ang sarili mong huwag ipakita ang emosyon, nagkakaroon ka ng upper hand. Dahil habang siya ay umaasa na magiging mahina ka, ipinapakita mo naman na kaya mong maging matatag kahit nasasaktan. At yan ang pinaka nakakainis sa isang babae, yung hindi mo siya mabasa, hindi mo kailangang maging bato. Ang mahalaga lang ay huwag mong ipakita sa kanya. Kapag nakita niyang kalmado ka, confident, at parang wala lang, nagsisimula siyang magtanong, talaga bang nasaktan siya? O baka ako lang ang nag-overthink? At kapag dumating na siya sa punto ng pagdududa, doon ka na nakapasok sa isip niya. Ang control sa emosyon ay hindi pagiging manhid, ito ay disiplina. Kapag natutunan mong hindi agad mag-react, ikaw ang may control sa sitwasyon. Sa halip na emosyon ang magpatakbo sa'yo, ikaw na mismo ang nagdidikta kung kailan ka gagalaw. Kaya tandaan mo, sa bawat pagkakataong gusto mong mag-chat, mag-post o maglabas ng galit, huminga ka lang at ngumiti. Dahil ang tunay na malakas na lalaki ay yung kayang ngumiti kahit alam niyang nasasaktan siya. Hindi dahil nagpapanggap, kundi dahil marunong siyang maghintay ng tamang oras para manalo ng tahimik. Number 4. Ipakita mong mas masaya ka nang wala siya. Ito ang parte kung saan marami ang nagkakamali. Akala ng iba para magselos ang ex, kailangan mag-post ng bagong babae o ipakita agad na may kapalit. Pero sa dark psychology, hindi ganun gumagana ang panghihinayang. Ang mas epektibo ay ipakita mong mas payapa at mas masaya ka, hindi dahil may iba ka, kundi dahil natutunan mong maging buo kahit mag-isa. Halimbawa, kapag ang lalaki ay iniwan ng babae, normal na unang maramdaman ay lungkot at kawalan ng gana. Pero sa halip na magmukmok o magpakadrama, mas mainam na gamitin niya ang sakit bilang inspirasyon. Lumabas siya kasama ng mga kaibigan, mag-ehersisyo, magtrabaho, at ituon ang oras sa pagpapabuti ng sarili. Kapag nakita ng babae na mas maayos na siya, nagsisimula siyang magtanong, bakit parang mas masaya siya ngayon? Ito ang tinatawag na reverse attraction effect. Kapag nakikita ng babae na mas gumanda ang buhay ng lalaki nang wala siya, nagsisimula siyang magduda sa sarili. Sa isip niya, baka siya pa ang dahilan kung bakit dati hindi ganun kasaya ang lalaki. Doon unti-unting pumapasok yung guilt at paghinayang, hindi dahil gusto niyang bumalik agad, kundi dahil naramdaman niyang baka siya ang nawalan. Hindi mo kailangang mag-post ng mga bagay na pilit lang. Ang sikreto ay pagiging totoo. Ipakita mong tahimik pero kalmado, simple pero mas masaya. Kapag nakikita ng babae na hindi mo na kailangang patunayan ng kahit ano, dun siya mas naaakit. Kasi gusto ng babae ang lalaking buo kahit mag-isa. Habang siya ay abala sa pagtingin sa social media mo, hindi niya mamamalayan na nagiging curious na pala siya sa bawat galaw mo. Sa bawat ngiti, sa bawat bagong ginagawa mo, nagsisimula siyang magtanong, mas masaya na ba siya talaga nang wala ako? At dun na nagsisimula ang tunay na panghihinayang. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang ipakita na may bago ka o mas maganda na ang kapalit. Ang tunay na panalo ay kapag nakita niyang mas maganda na ang buhay mo. Dahil sa dulo, ang pinakamalupit na mensaheng maririnig ng isang babae ay,
Hindi miss kita, kundi masaya na ako kahit wala ka. Number 5. Hayaan mong siya mismo ang mamiss ka. Sa puntong ito, kapag tahimik ka na at abala sa pag-aayos ng sarili, magsisimula na siyang makaramdam ng kakaibang puwang. Dati sanay siyang lagi kang nandyan, nag-aalala, nagme-message o nagpaparamdam kahit konti. Pero ngayon, parang bigla kang naglaho. Doon nagsisimula ang epekto ng psychological distance. Kapag hindi mo siya hinabol, nagiging mas malakas ang iyong presensya kahit wala ka. Halimbawa, kapag ang lalaki ay tumigil sa pakikipag-chat o pag-comment sa mga post ng dating kasama niya, mapapansin ng babae ang biglang katahimikan. Sa una, baka isipin niyang wala lang. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang mapapansin na parang may kulang. Hindi niya alam, ikaw na pala yung hinahanap-hanap niya sa araw-araw. Ito ang tinatawag na reverse emotional pull. Kapag ang babae ay hindi mo pinapansin, lalo siyang na-attract. Kasi sa utak niya, nagsisimula siyang magtanong, bakit hindi na siya nagme-message? May iba na ba siya? Bakit parang hindi na siya apektado? Ang sama na tanong na yan ang nagiging simula ng paghinayang. Hindi mo kailangang magplano kung kailan ka babalik o kailan ka dapat magparamdam. Hayaan mong siya mismo ang unang gumawa ng hakbang. Dahil kapag siya ang unang nag-message, ibig sabihin, natalo na siya sa laro ng emosyon. At sa sandaling bumalik siya, hawak mo na ang sitwasyon. Ikaw na ngayon ang may control. Ang sikreto dito ay consistency. Huwag mong sirain ang misteryo. Kapag nagparamdam siya, huwag mo agad ibigay ang buong atensyon mo. Panatilihin mo ang distansya. Ipakita mong masaya ka, pero hindi ka na desperado. Dahil ang babaeng dating iniwan ka, ngayon ay siya na mismo ang nangangamba kung kaya ka pa niyang makuha muli. Kaya tandaan mo, minsan ang pinakamabisang paraan para mapansin ka ulit ay hindi sa paghabol, kundi sa paglayo. Kapag natutunan mong hayaan siyang mamiss ka, hindi mo na kailangang gumawa ng kahit anong drama dahil kusa siyang babalik sa alaala mo kahit hindi mo siya tawagin. Number 7. Maging misteryoso at hindi na madaling basahin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ang pananahimik, pag-aayos ng sarili, at pagbabalik ng respeto mo, may isang bagay na dapat mong panatilihin, ang misteryo. Dahil sa dark psychology, kapag hindi ka na madaling basahin, mas lalo kang nagiging interesting. Ang tao, lalo na ang babae, ay natural na naa-attract sa bagay na hindi nila lubos na maintindihan. Halimbawa, kapag ang lalaki ay hindi na agad nagre-reply, hindi na nag-o-overshare at hindi na nagpapakita ng lahat ng ginagawa niya, nagsisimulang mapaisip ang babae. Ano na kaya siya ngayon? May iba na kaya? Masaya pa rin kaya siya? At habang mas marami siyang tanong, mas lalong lumalalim ang pagkahumaling niya. Hindi dahil mahal ka pa niya, kundi dahil gusto niyang malaman kung sino ka na ngayon. Ito ang tinatawag na mystery psychology. Kapag hindi mo na ipinapakita lahat, nagkakaroon ng puwang sa isip ng babae para mag-imagine. At kadalasan, yung mga naiisip niyang imahe tungkol sa'yo ay mas maganda pa kaysa sa realidad. Sa isip niya, parang naging ibang tao ka, mas matatag, mas kalmado, mas may dating. Kaya huwag mong ibalik ang dating pattern ng pagiging open sa lahat. Maging selective sa mga ipinapakita mo. Kapag nag-post ka, simple lang, hindi para magyabang, kundi para magbigay ng tanong. Huwag mong ibigay lahat ng sagot. Hayaan mong siya mismo ang mag-isip kung ano na ang kwento sa likod ng ngiti mo. Ang lalaking misteryoso ay hindi tahimik dahil wala siyang masasabi. Tahimik siya dahil alam niyang hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag. At yan ang dahilan kung bakit ang babae ay nagsisimulang maghabol, hindi sa presensya mo kundi sa atensyon mo. Kaya tandaan mo, kapag natutunan mong maging misteryo sa mundong puno ng ingay, ikaw ang nagiging sentro ng interes. At sa oras na mapagtanto niyang hindi ka na niya mabasa, dun niya marirealize na nawalan siya ng isang lalaking hindi na madaling hanapin sa panahon ngayon. Number 8. Panatilihin ang emotional control kahit magtagpo ulit kayo. Sa oras na muling mag-cruise ang landas ninyo, tandaan mong ito na ang pinakadelikadong yugto. Dahil dito, malalaman ng babae kung nagbago ka talaga o pareho ka pa rin. Kapag nakita niyang ikaw pa rin yung lalaking madaling maapektuhan, babalik din siya sa dati niyang mindset, kaya ko pa rin siyang kontrolin. Pero kapag nakita niyang kalmado ka, may kumpiyansa, at hindi na nadadala sa emosyon, doon siya muling magugulat. Halimbawa, kapag nagkita kayo sa isang lugar o nag-chat siya bigla, huwag mong ipakitang sabik ka. Sagutin mo siya ng maayos pero hindi sobra. Huwag mong ipakitang umaasa ka pa. Sa halip iparamdam mong kaya mong makipag-usap ng walang kahit anong tensyon o panghihinayang. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na emotional neutrality. Isang anyo ng kontrol na nagbibigay ng takot at respeto sa kabilang panig. Dahil ang babae ay nagiging curious,
Kapag ang isang lalaki ay tila hindi na umiikot sa kanya. Kapag ang dating emosyonal, ngayon ay kalmado na. Kapag ang dating habol, ngayon ay tahimik na lang. Sa isip niya, bakit parang okay na siya kahit wala ako? At doon nagsisimula ang reverse chase. Siya naman ngayon ang hindi mapakali. Ang sikreto dito ay hindi pagpapanggap, kundi tunay na pagbabago ng mindset. Kapag natutunan mong maging kalmado sa harap ng emosyon, hindi lang babae ang maa-attract sa'yo, kahit sino. Ang kalmado ay anyo ng lakas na bihira sa panahon ngayon. At yan ang dahilan kung bakit mas lalo kang nagiging kaakit-akit. Huwag mong hayaan na bumalik ka sa lumang pattern ng pagiging marupok. Kapag binigyan ka ng pagkakataon na mag-usap muli, gamitin mo iyon hindi para manumbalik, kundi para ipakita kung gaano ka nakaibang tao. Ang goal mo ay hindi para makuha siya agad, kundi para iparamdam na ikaw na mismo ang pinakawalan niyang peace of mind. Dahil sa huli, ang lalaking marunong magpigil ng emosyon sa harap ng dating mahal ay hindi mahina. Siya ang may tunay na kontrol. At yan ang klase ng presensya na hindi basta nakakalimutan kahit gaano pa katagal ang lumipas. Number 9. Gamitin ang katahimikan para mapaisip at magsisi siya. Ang pinakamalakas na sandata ng lalaki pagkatapos ng breakup ay hindi salita, hindi paghabol kundi katahimikan. Marami ang nag-aakala na kapag tahimik ka, talo ka. Pero sa dark psychology, ang strategic silence ay isa sa pinaka-epektibong paraan para magulo ang isip ng babae, lalo na kung sanay siya na lagi kang nandyan. Halimbawa, kapag nasanay ang babae na ikaw ang unang nagme-message, unang humihingi ng tawad, o unang gumagawa ng paraan, magugulat siya sa biglang pagkawala mo. Sa una, iisipin niyang okay lang. Pero habang lumilipas ang mga araw na walang kahit isang kamusta, unti-unti, siyang mabubuo ng tanong sa isip niya. Bakit hindi na siya nagparamdam? May iba na kaya siya? Nakalimutan na ba niya ako? At sa bawat tanong na yan, doon nagsisimula ang panghihinayang. Ito yung epekto ng psychological withdrawal. Kapag tinanggal mo bigla ang presensya mo, parang binunot mo rin ang atensyon na dati niyang pinakamasarap na tinatamasa. Ang isip ng babae ay natural na naghahanap ng closure. At kapag hindi mo iyon ibinigay, doon siya tuluyang naa-attach. Hindi dahil mahal ka pa niya, kundi dahil gusto niyang makuha muli yung kontrol na dati ay hawak niya. Kaya huwag mong sirain ang bisa ng katahimikan mo sa pagpo-post ng mga paawa o mga indirect quote. Kapag nagpakita ka ng emosyon sa social media, sinasabi mo lang sa kanya na naapektuhan ka pa rin. Pero kapag nanatili kang kalmado at tahimik, ipinapakita mo na hindi mo na kailangang ipakita kung nasasaktan ka dahil marunong ka nang magpigil. At yan mismo ang magtutulak sa kanya na magtanong sa sarili, paano niya nagawa yon? Bakit parang mas naging maayos siya nung nawala ako? Habang mas tahimik ka, mas nagiging malakas ang epekto mo sa isip niya. Ang katahimikan ay nagiging tunog ng pagkawala at sa bawat araw na hindi ka nagsasalita, mas naririnig niya ang echo ng mga ginawa niyang mali. Kaya tandaan mo, ang tunay na pagbabalik ng kapangyarihan ay hindi sa paghihiganti o sa paghabol, kundi sa kakayahan mong manahimik sa gitna ng sakit. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang ipakita kung gaano siya kahalaga. Hayaan mong siya mismo ang makaramdam kung gaano ka pala kahirap palitan. Number 10. Ibalik ang respeto at halaga mo sa mata ng babae. Sa huli, ang tunay na tagumpay pagkatapos ng breakup ay hindi yung bumalik siya sa'yo, kundi yung makita niyang iba ka na hindi ka na yung lalaking iniwan niya noon. Kapag nakita ng babae na nag-mature ka, naging kalmado at natutong maging independent, doon niya muling mararamdaman ang respeto at paghanga na matagal nang nawala. Halimbawa, kapag ang lalaki ay hindi na nagre-react sa mga provocation ng babae tulad ng mga post na halatang pasaring o mga balitang may bagong nililigawan at pinili niyang tumahimik at mag-focus sa sarili, nagsisimula siyang magbago sa paningin ng babae. Sa isip nito, iba na siya ngayon. At yan ang unang senyales ng pagbabalik ng respeto, hindi dahil gusto ka pa niya, kundi dahil nakikita niyang hindi mo na kailangan ang validation niya. Ito ang tinatawag na emotional transformation. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya na nagbago ka dahil nakikita niya yan sa mga aksyon mo. Kapag nagiging consistent ka sa disiplina, sa goals mo, sa kalmado mong aura, unti-unti siyang nawawala sa posisyon ng ako ang may control. Sa halip, nagiging baliktad ang sitwasyon. Siya na ngayon ang nagtatanong kung kaya ka pa niyang abutin. Ang respeto ay hindi mo na hihingin, pinaparamdam mo ito sa pamamagitan ng kung paano mo hinahandle ang sarili mo. Kapag hindi mo na pinapansin ang mga bagay na dati ay nagpapabagsak sa'yo, nagiging malinaw sa kanya na hindi ka na parehong tao na iniwan niya. At sa ganitong punto, mararamdaman niya ang kakaibang takot. Takot na baka tuluyan ka na talagang mawala. Kaya kung gusto mong bumalik ang respeto ng babae, huwag mo siyang habulin.
Ayusin mo ang sarili mo hanggang sa dumating ang araw na kahit hindi mo na siya balikan, siya mismo ang makakakita ng dahilan kung bakit sayang ka. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka. Kapag totoo na ang pagbabago mo, ang mundo mismo ang magpapatunay niyan para sa'yo. At tandaan mo, ang lalaking marunong magpatahimik, magbago, at magpatatag sa sarili, siya yung uri ng lalaking hindi basta iniwan, kundi pinagsisihan habang buhay. Number 11. Hayaan mong siya mismo ang lumapit. Ito ang pinakahuling yugto ng laro. Yung oras na wala ka ng ginagawa, pero siya naman ang hindi mapakali. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na reverse pursuit effect. Kapag ang isang babae ay nasanay na habulin at bigla mong tinanggal ang iyong presensya, ang utak niya ay nagsisimulang maghanap ng validation. Hindi dahil gusto ka pa niya kaagad, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit na siya pa rin ang sentro ng mundo mo. Halimbawa, kapag ang lalaki ay hindi na nagme-message, hindi na nagre-react sa mga post ng babae, at tila busy sa sarili niyang buhay, nagsisimula itong gumulo sa isip ng babae. Sa una, iisipin niya na okay lang. Pero habang nakikita niyang tuloy-tuloy kang nagle-level up, nagiging mas masaya at mas kalmado kahit wala siya, doon siya napapaisip, bakit parang hindi na niya ako kailangan? At sa puntong yan, siya mismo ang magsisimulang gumawa ng paraan para muling makuha ang atensyon mo. Dito mo makikita kung gaano kalakas ang epekto ng detachment strategy. Kapag hindi mo na siya hinahabol, mas lalo siyang naa-attract. Kapag hindi mo na siya pinipilit, mas lalo siyang napapaisip kung bakit hindi mo na ginagawa ang mga bagay na dati ay automatic para sa'yo. Sa isip niya, may iba na kaya siya? O talagang nagbago lang siya ng tuluyan? At habang nagtatanong siya ng ganyan, unti-unti siyang natatalo sa sarili niyang laro. Ang sikreto rito ay consistency. Huwag mong sirain ang momentum mo sa isang biglaang kamusta o emotional na mensahe. Tandaan mo, kapag siya na ang lumapit, panalo ka na. Pero hindi mo kailangang ipagyabang iyon. Panatilihin mo lang ang kalmado mong postura, yung tipong kahit bumalik siya, alam mong kaya mong mabuhay kahit wala siya. Dahil sa ganitong mindset, nagiging totoo ang power shift. Hindi mo na kailangan ng validation niya, at iyon mismo ang dahilan kung bakit siya naman ngayon ang maghahangad ng validation mula sa'yo. Sa dulo, ang tunay na panalo ay hindi kung bumalik siya, kundi kung natutunan mong hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa kanya. Dahil kapag ikaw na mismo ang naging dahilan ng sariling kapayapaan mo, kahit hindi kanya lapitan, siya pa rin ang talo. Number 12. Kapag bumalik siya, harapin mo ng may dignity at control. Darating ang araw na babalik siya, hindi dahil gusto kanyang saktan ulit, kundi dahil gusto niyang malaman kung ikaw pa rin ba yung dating lalaki na madaling paikutin. At dito, malalaman kung natutunan mo ba talaga lahat ng leksyon ng sakit na pinagdaanan mo. Ang unang reaksyon mo sa pagbabalik niya ang magsasabi kung sino ka na ngayon. Halimbawa, kapag bigla siyang nag-message ng, "Kamusta ka na?" o "Na-miss kita," huwag mong sagutin agad ng emosyon. Huwag mo rin siyang tanggihan ng may galit. Sa halip, sagutin mo ng kalmado, magalang, pero may distansya. Iparamdam mong wala ka ng bitterness pero hindi ka rin nag-aabang. Dito mo ipapakita ang tinatawag na emotional dominance, yung control sa sarili na hindi na kayang sirain ng kahit anong emotional na trigger. Kapag nakita niyang kaya mo nang makipag-usap nang hindi humihingi ng validation, doon niya mararamdaman ang tunay na pagbabago. Sa isip niya, iba na siya, hindi na siya yung dati kong kilala. At doon, nagiging malinaw na hindi mo na siya hinahabol. Ikaw na ang pinupuntahan. Hindi mo kailangang ipakita na masaya ka. Sapat na yung aura mong kalmado at kontento. Ang pagkakaroon ng dignity ay hindi ibig sabihin na nagyayabang ka o nagmamalinis. Ibig sabihin lang nito ay marunong ka nang maglagay ng limitasyon. Alam mo na kung kailan makikinig at kung kailan lalayo. Hindi mo na kailangan ng closure dahil natutunan mo nang maging sarado sa mga bagay na hindi na dapat buksan. At kung sakaling bumalik siya para ayusin ang lahat, pakinggan mo siya. Pero huwag mong kalimutan kung ano ang itinuro ng sakit. Dahil minsan, ang pagbabalik ng isang tao ay hindi para magpatuloy, kundi para subukin kung babagsak ka ulit sa parehong bitag. Kung kaya mo nang ngumiti, makipag-usap, at umalis ng walang bigat. Yan ang tunay na sign ng healing. Kaya tandaan mo, ang tunay na panalo ay hindi sa pagbabalik niya, kundi sa kakayahan mong manatiling matatag kahit siya na mismo ang kumakatok sa pintuan mo. Dahil sa oras na kaya mo nang harapin ang dating sakit ng may dignidad at kontrol, dun mo masasabi na hindi mo lang siya nalampasan. Nalagpasan mo na rin ang dating sarili mo. At kung nakarating ka sa parteng to, tandaan mo, ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng babaeng kaya niyang makuha, kundi sa kakayahan niyang kontrolin ang sarili kahit nasasaktan. Dahil sa dulo,
Hindi mo kailangang patunayan na mahal ka pa niya. Ang kailangan mo lang patunayan ay kaya mong maging mas mabuting tao kahit wala siya. Ang babae ay madaling makalimot sa lalaking mahina, pero hinding-hindi niya makakalimutan ang lalaking nanatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Kaya kung iniwan ka man niya, huwag mong isipin na talo ka. Minsan, ang pagkawala mo ang magtuturo sa kanya kung ano talaga ang nawala sa buhay niya. Huwag mong habulin ang taong pinili kang iwan. Ayusin mo ang sarili mo, patawarin ang nakaraan, at iparamdam sa mundo na kaya mong bumangon nang hindi mo kailangang sirain ang iba. Dahil kapag natutunan mong magmahal nang hindi mo nilalapastangan ang sarili mo, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. At tandaan mo, sa panahon ng mga taong mabilis magsalita, ang katahimikan ng isang lalaki na marunong magpigil ay mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Dahil sa huli ko, hindi mo kailangang ipakita kung sino ang nawala, dahil siya mismo ang makakaramdam kung gaano ka pala kahirap palitan.